Abigail, andyan ka? Okay. Sige, Abigail, opening prayer ka. Pag-pray mo ating system kasi nagbago. Tapos, yan, ang hirap pumasok. Ay, sige po. Holy Spirit, come. Holy Spirit, invade niyo po yung aming locations ngayon sa aming lahat po na attend. We ask more of your presence, Holy Spirit. And we ask, Lord, na yung network connections, yung messenger, yung kung ano man ang kailangan para makapasok po ang lahat. Ayusin niyo po, Lord, in Jesus' name. We ask po for this fellowship na i-anoint niyo po yung mga words ni Tita Dina at makareceive po kaming lahat at ihanda niyo po ang aming isip at ang aming puso para makareceive po at mag-thrive po iyon sa heart and soul po namin. Salamat po, Lord, sa kalakasan na binibigay niyo po sa amin. Salamat po sa time ni Tita Dina sa pagbigay po ng mga words sa kanya at lessons sa kanya na i-impart po sa amin. We ask po for your presence sa aming lahat and ganun din sa recording po ni Ate Lani. Thank you, Lord, na maging okay po ang connection din po niya. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Yan. Ay, ang hirap talaga. Kasi ewan ko ba, nagbago ata system. Tapos, nahirapan na rin yung anak ko na mag-ano. Anyway, since tayo pupunta sa August 19, doon sa Boys Town, so I would like to discuss parang random na dadaanan natin about healing and deliverance. Kasi mostly yung mga elderly doon, ipipray natin ng healing and deliverance. Okay? So, importante na madiscuss uli natin ano ba yung healing, ano ba yung deliverance, paano natin ito gagawin para lang to make sure na ang gagawin natin ay tama, no? Lalo na yung iba is bago sa atin and ako ang suggestion ko is to really pray and fast. Importante po 'yan. Bakit? Kasi hindi po tayo nakakasiguro there are times may oppression ng kaaway sa atin, hindi natin alam. Okay? So, importante rin na to have a cleansing in yourself kasi matatanda na po ito. So, ibig sabihin, anytime, lalo na yung mga bedridden, ang dami, tila 250, 150 lang yung nakakalakad. Anytime they will go. At kapag po yan, pinag-pray natin, tapos kinargahan. Okay, so make sure na malinis po tayong lahat. Walang, if you know na hindi kayo sigurado sa sarili nyo, at alam nyo na, at anong tawag dito, alam nyo may mga problema kayo sa sarili nyo, sa pamilya nyo, please, do not pray for the elderly kasi baka kargahan. Okay? So you have to be cleansed, we have to pray and fast, and I suggest na, ba't ganon na hindi makapasok? Okay? We have to pray and fast and make sure na we ourselves self-cleansing also. Okay? Meron daw hindi makapasok. Okay na. Baka yung pinakahuli yung i-click nila, wag yung nasa taas. Para daw makapasok, ang i-click daw nyo, yung pinakahuli. Yung pinakahuling ginawa, hindi daw yung nasa taas. Okay? Hindi, ayun, no? Sabi ko, hindi makapasok. Merong mga hindi daw makapasok, importante.
Abigail, nakapasok ka na? Opo, tita. Finorward ko po Okay. yung last na link na pinadala po nyo para in case yun ang mapindot man lang. Okay. Okay. Sige. Okay. Si Ate Au, si Ate Net, sino pa ba? Si Celia. Celia couldn't join the call. Dapat yung Hindi po pinakalas. Yung makapasok. una kasi mali yun eh. So, yun daw last. Yun. Oo, yun last daw. Okay naman, nag-out po ako tapos nag-in ako. Okay naman. O sige, baka ang napindot ni Celia yung una. Okay. So, yun. We will focus on healing and deliverance. Kasi yan naman talaga ang gagawin natin. But, bago natin pag-usapan ang healing and deliverance, please make sure na mayroong kayong hawak na sure ka na ba. Importante po na tumanggap muna sila kay Jesus, preach the gospel bilang Diyos at tagapagligtas para mabilis, explain po nyo yung sure ka na ba. Pag po tumanggap na at saka lang po natin ipipray ng healing and deliverance. Okay, maliwanag po ba yon? Healing and deliverance po muna. Okay? Healing and deliverance po muna. So, sure ka na ba muna? Sure ka na ba muna? Okay? So, explain nyo po yung sure ka na ba, and then after ma-explain na sure ka na ba, patanggapin po nyo as kay Jesus bilang Good evening po. good evening, bilang Lord and Savior bago po ipipray ng healing or deliverance. Tuwanag po ba tayo? August 19, kailangan meron tayong at least 6 to 7 na sure ka na ba. Okay? Pag wala po kayong sure ka na ba, kailangan pong humingi sa office, no? Although yung mga wala, let me know para hihingi ako sa office ng sure ka na ba. Dapat at least 6 o 7 para lang sure. Okay? Sure ka na ba? After discussing sure ka na ba, patanggapin kay Jesus as Lord and Savior. And then after that, kung sa tingin ninyo may sakit, pray for healing. At kung sa tingin ninyo medyo kargado, pray for deliverance. Okay? As I've said, and I repeat before, please pray and fast. Kasi mananagot po tayo kay Lord kapag yung mga matatanda na yan, may sakit na, yung iba dying na, tapos pinag-pray ninyo, imbis na gumaling, nakargahan pa. Make sure you have your cleansing bago kayo sumama at pumunta sa Boys Town. Kasi talaga pong whether we like it or not, healing and deliverance po ang ipagpipray natin. Pero higit sa lahat, acceptance of Jesus. Kaya importante po, sure ka na ba? Huwag po masyadong mahaba. Simplified everything. Matatanda na po yan. Madali po silang mainip. Lalo na kung may mga sakit. Okay? So, very, very simple. Tatanungin nyo lang yung outline ng sure ka na ba.
Sigurado ka bang mapupunta sa langit? Cha-cha-cha. Talaga pong applicable sa kanila, sure ka na ba? And then after that, pagkatapos nung sa sure ka na ba, prayer for acceptance agad. Pagka-pray ng acceptance, ayun na, healing, deliverance. Kung may problema, i-pray ninyo. Karaniwan po yan problematic. Lalo na yung mga bedridden, talagang healing yan. Okay? Okay? So ngayon, i-discuss ko lang ang outline ng healing and deliverance. So, in a very, very short and simple manner, ano-ano ang si Jesus na po lang ang ating magiging example. Huwag na tayong kumuha ng example na iba-ibang tao na nag-healing si ganito, and deliverance ni ganito, ganito. Ang gusto ko na lang para sigurado tayo, ang i-example natin ngayong gabi ay ano-ano ang healing na ginawa ni Jesus at paano niya ginawa. Halimbawa, si Jesus, hinil niya yung servant ng centurion. Matthew 8:5-13. Paano ba ang ginawa niya doon sa healing ng centurion? Ang nangyari po dyan, yung isang Roman officer, commanding about 100 soldiers yan approaches Jesus seeking healing for his servant. The story is primarily found in Matthew 8:5-13 and Luke 7:1-10. Ito yung circumstances, no? Kaya ko didiscuss sa inyo, ito po ang gagayahin natin. Huwag na po tayong mag-discuss na kung sino-sinong tao. Okay? Number 1, si centurion po, may faith and humility. Kasi he comes to Jesus with a humble and respectful attitude. Remember, 100 sundalo ang under sa kanya. At si Jesus is an ordinary Jew na naglalakad lang, walang karwahe, walang utusan, no? So, ni-recognize niya, pero itong Roman soldier, ni-recognize niya ang authority ni Jesus. He tells Jesus, sinabi niya, I am not worthy to have Jesus enter my house. Nung sinabi niyang may sakit, sabi ni Jesus, sige, punta ako sa bahay mo. No? Sinagot niya, Lord, I am not worthy to have you go and enter my house. No? Tapos sabi niya, my servant is ill, paralyzed, and suffering greatly. The centurion is deeply concerned for the servant's well-being. Isipin nyo, mataas ang posisyon niya, pero concerned siya sa servant niya, alila niya. The centurion sends Jewish elders to speak on his behalf, asking Jesus to heal his servant. The elders vouch for the centurion kindness, may kindness siya and support for the Jewish community. Hindi lang siya humble and concerned sa kanyang servant, but he also support and help the Jewish community. Okay? Tapos, the centurion expresses his remarkable faith. May faith siya, stating that he understands Jesus' word and authority. He believes that Jesus doesn't need to come to his house personally, but can simply speak the word. From
a distance for the healing to take place. Kaya po ngayon, sa HIO, kung mapapansin nyo, ito po yung tinanong ko kay Lord. Lord, talaga po bang mahihil yung mga pinagpipray namin over the phone? Ito po yung binigay na example sa akin ni Lord. Ito pong hinil niya yung servant na centurion at a distance. Wala pang ang telepono eh. Sabi ni Lord, great in the last days, greater things you shall do more than I. Kaya po tayo ngayon naghihiling, through phone, no? HIO, healing online. So, nung sinagot siya ng centurion na mag-utos ka lang, say the word, and my servant will be healed. Anong sagot ni Jesus? Sabi ni Jesus, is a display of greater faith. At sabi niya, wala pa akong nakita sa Israel na ganitong katindi ang faith. Okay? So, ano sabi ni Jesus? Dineclare ni Jesus that the servant will be healed. And when the centurion returns home, he finds his servant completely healed at the very hour Jesus spoke. So, ano ang kailangan natin? Faith. Ano pa? We have to have, humility. Kailangan po nating maniwala, kailangan nating maging humble. Okay? So, ito po ang ating pagbabasihan once we pray for healing. No? Sobra po yung faith ng centurion. Anong sabi sa Bible? When your faith is as big as a mustard seed, you could move mountains. So napaka-importante po yung faith natin is as big as a mustard seed. Kaya po sinasabi ko na sa inyo, before Saturday, August natin, please pray and fast. Kahit 1 meal lang, please. And then, maggawa kayo ng certain hours in a day. Magsimula kayo probably ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, nandun na tayo eh. Okay? Simula kayo bukas, no? Make 2 hours, 3 hours devotion, reading of Bible, prayer, and then at least 1 meal na fasting. Kung kaya nyo ng 2 meals, well and good. No? Make sure you are cleansed. Make sure you are going there prepared. Okay? Cleansed, prepared. Iwasan po natin ang kasalanan. Okay? Kasi obvious ba, we are going there to have to pray for the sick and preach the gospel. Ito na po yung pagkakataon yung mapatanggap sila. Okay? Na i-pray natin na bawat kakausapin natin, open heart, open mind, remember, maiksi na po ang oras ng mga matatandang ito. At 250 po sa kanila bedridden. They could go anytime soon. At kung mapatanggap po ninyo, the Bible says, yung buong langit nagdiriwan sa isang kaluluwa na tatanggap. Next. Ano pa? Sino pang hinil ni Jesus? Hinil po ni Jesus yung mother-in-law ni Peter. Okay? So, Matthew 8. Makikita po natin, Matthew 8.
14 to 15. At saka sa Mark 1, 29 to 31, Luke 4, 38 to 39. So, hinil po ni Jesus yung nanay ni Peter. So, ano ang circumstances dito? Anong nangyari? Nagkaroon po ng fever at nakahiga po ang nanay ni Peter. Peter's mother-in-law is suffering saan? High fever and she is seriously ill. Her condition is such that she is bedridden and unable to carry responsibilities doon sa bahay niya. Ngayon, upon Jesus' arrival, Jesus and his disciples come to the house of Peter and Andrew after attending sa synagogue. Galing po sa synagogue. So ito yung sinasabi ko sa inyo na if we pray and fast, we are readying ourselves. Si Jesus, naka-ready siya. Galing siya sa synagogue. Nakinig siya ng salita ng Diyos. They found out about the mother-in-law's illness. So, si Jesus po nagkaroon ng compassion. Kailangan po meron tayong love, meron po tayong compassion when we are praying for the sick, no? Upon learning about the condition, Jesus is moved with compassion sa nanay ni Peter, and he took immediate action to help and pray for her. So anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng physical touch and healing. Hindi po niya, no? Jesus takes her by the hand. Hindi po yung kamay. And lift her up. Itinayo siya o siguro pinaupo, no? Tapos, he rebuked the fever. Either way, she is instantly healed and the fever leaves her. Okay? So, after her healing, anong ginawa ni Peter's mother-in-law? She got up of her sick bed and began to serve Jesus and his disciple. Her restoration to health so complete that she is able to engage in normal activities right away. The healing not only demonstrates Jesus' miraculous power to heal physical ailment, but also it's a showcase his compassion and willingness to restore health and well-being. So, kailangan po tayo may compassion. Mayroon pong eagerness to pray for the sick. Okay? So, ito po ang isang demonstration of healing ni Jesus. Okay? Meron siyang personal touch. Hinawakan niya. Kumbaga, yung sa centurion, healing by faith, by distance. Hindi niya nakikita yung pinag-pray niya. Pero, Jesus believes that yung yung servant ng centurion healed and instantly healed. Tapos ito naman, hinawakan niya yung kamay ng nanay ni Peter kasi nakahiga siya, bedridden. Okay, next. Okay, healing of 2 blind men. Bulag. Okay, ako talagang nire-receive ko yung I believe na it's coming from the Lord na mayroong bulag akong ipagpe-pray na pagagalangin niya. Ito, sabi dito, the healing of 2 blind men is mentioned in Matthew
9:27-31. Paano to? Anong condition? The two blind men follow Jesus. Sumusunod po sila kay Jesus, crying out to Him for mercy and healing. So kapag ang isang tao sumusunod, may pananampalataya ba yun? Opo. Kasi bulag sila, pero tinatry nila yung best nila na makasunod kay Jesus in spite of the fact na hindi sila nakakakita. Okay? So, kahit saan pumunta si Jesus, meron silang persistency. Okay, pag po tayo nagpipray ng healing, no? Kapag ka po sa unang prayer hindi gumaling, medyo mag-show tayo ng persistency. Pwedeng pangalawang prayer, pwedeng pangatlong prayer. Tapos, sinasabihan nila, Son of David. Sabi niya ganyan, have mercy on us. Heal us. Ganon. So, kailangan persistent din tayo when we are praying for the sick. Ano nangyari? The healing takes place amidst a crowd. Maraming tao who is following Jesus. The disciples are present also. Tandaan nyo sa Boys Town, 400 po ang ipagpipray natin. So marami po silang nandoon at present. No? Si Jesus nag-respond. Kasi makulit eh. Jesus engaged with the two blind men, asking them, tinanong, if they believe, He can heal them. Okay? So, i-motivate po nyo yung pinagpipray nyo na maniwala na sila pagagalingin ni Jesus. Tandaan nyo ha, hindi tayo ang nagpapagaling. Without God, we cannot do anything. Sino ang nagpapagaling? Si Jesus. Okay? So, anong ginawa nitong two blind men? They respond positively, confirming their faith once again. So, ang ginawa ni Jesus, tinouch na naman sila. Jesus touched their eyes, signifying His healing power. In response to their faith, He decrees their sight will be restored. Ano nangyari? Instant restoration immediately after Jesus touched and declared, the blind man's eyes are open. Nakakita kaagad. The restoration of their physical sight symbolizes deeper spiritual insight and understanding. Kaya po, inuulit ko uli, we need to pray and fast, have devotion, pray not only for healing, but pray for open heart and mind ng mga taong ipagpipray natin, acceptance kay Jesus, and healing. Okay? Or deliverance. So, importante po kung anong kung may instruction si Jesus, pakinggan po natin. Importante po yan. Okay? Okay? Nung pong sa Mandaluyong, actually wala nung Sunday, pero yung nanay po nung presidente ng Living Waters, ang pangalan niya is Adorasyon. Ang presidente ay si kapatid na Benji. Dinala po ang nanay niya 20 years, yung iba nakita naman siguro, 20 taon na po na na na-stroke at 2 times pa. Yung kamay niya, laylay na, wala pong pakiramdam. Okay?
nagkaroon po ako, na-prompt po ako sa puso ko na ipag-pray siya. So, sumunod po ako. This is the promptness of Holy Spirit. So, sumunod po ako sa Holy Spirit, lumapit po ako, sabi ko, nanay, kasi talagang pilay-pilay lumakad, tapos ang kamay niya laylay. Sabi ko, nanay, ano pong problema natin? Yun nga, sinabi sa akin ng kapatid ni Benji, yung presidente ng Living Waters, na hindi niya wala nang pakiramdam yung kanyang kamay at hindi niya nagagalaw mula nung na-stroke at 2 beses pa. So, sabi ko, anong tawag dito? Maniwala lang po kayo, nanay, pag-pray natin at gagaling po kayo. Tapos iyak siya ng iyak depressed, kita mo yung sobrang depression niya. Parang may sinabi na nag-aantay na lang siya ng kanyang pag-uwi, hirap na siya. So sabi ko, wag nanay, pray po natin. So we prayed. Tapos bigla niyang sabi niya, parang may nararamdaman akong parang gumagapang sa kamay niya. Wow, nanay, hinihil po kayo ni Jesus. At hindi lang yon, sabi niya, kasi tinataas ko hanggang ganitong level eh. Sabi niya, nakakaramdam ako ng pain, masakit. Sabi ko, so nanay, tiisin niyo yung sakit. Kasi may ginagawa po si Jesus, hinihil kayo. Tinaas ko pa hanggang ganyan. Nataas naman pero talagang masakit daw. And then, nung Sunday, bumalik po si Pastor Benji at ni-report. Sabi niya, heal na po si nanay, nag-i-exercise na lang. Wow, sabi ko, sige, papuntahin po nyo dito sa Mandaluyong at mag-ano po para magpatotoo siya. At ang sabi ni kapatid na Benji, opo, kasi kasama niya yung asawa niya at 2 anak. Sabi niya, opo, magsisimba na po kami pamilya dito. O, di ba? Yun yung healing ni Jesus. Talagang nakakatuwa kasi nagkaroon lang ako ng feeling na parang inano ko ni Lord na lapitan mo, pag-pray mo. Siyempre, nakita ko kung paano lumakad, ang tindi, talagang inaakay, tapos laylay na yung mga kamay. But then again, we have to follow kasi tandaan natin, hindi po tayo ang nag-heal. Hindi ko kayang mag-heal kahit isang langaw. Ang nag-heal po si Jesus. Okay? We only have to practice our faith and answer yung kung ano man yung promptness ng Holy Spirit sa atin. Okay? So, yan. Ano pa? Ano yung sumunod na hinil ni Jesus? 10 lepers. Yung pong 10 lepers, ano bang tawag sa lepers? Yung may bukol? Ketong. May ketong. Ngayon po ang ketong, napapagaling na. Pero nung araw, pag nagkaketong ka, para pong cancer, hindi po siya nahihil. Walang gamot. Kaya po ang mga may ketong nakahiwalay. Nakahiwalay po yan sa pamilya niya at pinandidirihan po ang mga yan. Okay? So, paano hinil ni Jesus yung 10 lepers na isolated, no? Pero pumunta sa kanya, although pinagbabawalan kasi nga ketong. Pero 10 ito,
talagang sumisigaw nila, Jesus, have mercy on. Sabi nila, Master, Jesus. Talagang sumisigaw sila. At naawa po si Jesus. Anong ginawa niya? The lepers obey Jesus' command and begin their journey to see a priest. Pinag-pray lang ni Jesus, pinapunta sila sa priest at sa sinabihan, magpa-check kayo sa pito kayo ay healed na. Okay, ano nangyari? Sinek sila ng priest. Anong nangyari? Healed na po. Healed. So minsan pagka ang sakit, yung mga walang gamot, minsan pwede na ninyong papuntahin sa doktor at pa-check up, paki-check up nga kung healed na sila. Okay? So, kinonfirm nung priest, healed na po yung 10 may ketong. Pero ito ang nakakalungkot. Doon sa 10, ilan ang bumalik para magpasalamat kay Jesus? Okay? Isa lang po. Isa. So, yung siyam hindi na bumalik. Okay? Nakakalungkot yan. Because, when you get healed, mas maganda nga i-witness mo o mag-testimony ka because our testimony as healed by Jesus is the testimony of Jesus. Kaya po, sasabihin nyo dun sa pinag-pray nyo, kapag po kayo na-heal, pwede po bang pakisabi doon sa leader nyo kung sino-sino yung na-heal. Okay? So, ito naman ang sasabihin ko rin. Kapag hindi na-heal, huwag po kayong madi-disappoint. Kasi, hindi po lahat talaga nahihil. Minsan, may training pa. Minsan, may lesson pang binibigay. Minsan, pinadadagdagan pa yung faith. At minsan, kinukuha na ni Jesus. If you remember, itong ating kapatid na na pinuntahan natin last week, si James. Okay? Siya po, although I declare she is now totally healed, pero anong nangyari? Namatay siya . So ano ibig sabihin nun? Kukunin na po. Kahit po magtutuwad tayo ng healing kapag oras nyo na. Because the Bible says, for it is appointed unto man to die once. Lahat po tayo pupunta at makakaranas nun. So kung oras nyo na po para umuwi sa Panginoon, huwag po tayo magtatampo kasi oras na natin. Okay? Next. Ito, healing of deaf and mute. Actually, pagdating sa deaf and mute, sa CSB po, yan po yung may anointing pong nagfo-flow. Ang dami pong pinagpipray ng deaf and mute, bingi, at saka pipe since birth, nahihil. Mayroong na po akong pinagpray, kami ni Monique, na deaf and mute since birth. Ngayon po, magaling na nag-aaral sa Lasal. Okay? Tapos, pumunta kami sa Quezon City Circle. Mayroong, I think, 5 or 6 na pinagpray kami ng deaf and mute. Lahat po yun na heal, nakapagsalita at nakarinig. Ito po yung sinasabi ko na once lumabas tayo at nag-minister ka, nag-preach ka, pinatanggap mo kay Jesus bilang Lord and Savior, ano nangyayari?
The Lord is healing. Katulad po ng nangyari sa panahon ni Jesus. Pag marami, tandaan nyo, pupunta tayo 400 na elders. Pag po marami, talaga pong, I don't know why, pero pag maraming nakakakita, talaga pong ang Holy Spirit, Jesus is healing right and left. Kaya po sa Saturday, expect healing and deliverance right and left. Okay, that's why I want you to pray, cleanse yourself fast. Kasi meron pong mga sakit na hindi basta gumagaling. Ang sabi ni Jesus, this you can heal by prayer and fasting. Para po makasiguro na tayo na mahihil, mag-pray and fast na po tayo. Okay? Yan ang dahilan bakit I want you all to pray and fast. Okay? Sa pool, nakapasok ko. Kaso lang, manonood at ako. Huwag po kayong, halimbawa, nakita nyo, ay may cancer ako, huwag kayong mangingimik. Just pray. Hindi kayo and believe na mahihil sila. Hindi tayo ang naghihil. Si God po yun, the Holy Spirit that is in us, no, is the one that is healing. Kaya wag po kayong mangingimi. Kung hindi nahil, may dahilan din po bakit hindi nahihil. So ano pa, lahat ng klase, hindi na ni Jesus yung paralyzed man, yung paralyzed na nasa tabi ng Bethsaida na pool, hindi siya makakilos. John 5:1-15. Anong nangyari? Nahil ba yun? Opo. No, 38 years na siyang paralyzed. Nahil ba siya? Opo. Because again, nagkaroon siya ng encounter kay Jesus. He believes out of desperation. Tandaan niyo po yung mga matatanda na yan na pupuntahan natin. Desperate na po yung mga yan. Okay, they are so desperate for their healing. So, anong ginawa ni Jesus? Kinuman niya, get up and rise. No? And he gets up. No? He takes up his mat and walk. Diba? So, importante po, yung pong authority na binigay sa atin, gamitin po natin. Okay? At yung dinidiscuss sa Mark 16:17-18, wag po niyong kakalimutan, all this shall follow those who believe. Anong gagawin? Heal the sick, cast out demons. Okay? Napaka-importante po niyan. So ngayon, okay, so tapos na tayo sa healing. I'm sorry, I have to 8:30 na. Ano ko na, kasi alam niyo naman ng deliverance, di ba? Na-discuss ko na to. Gusto ko lang pasadahan. Kasi nga, healing and deliverance, bukod sa number 1, anong gagawin natin? Make them accept Jesus as Lord and Savior. Number 2, healing. Number 3, deliverance. Yun lang very simple. All the rest, byproduct na lang ng talagang major reason why we are there. Okay, next is deliverance. I-rescue natin yung mga tao from bondages. Are we qualified to do deliverance? Sabi, those who believe, they will cast out demons. So we have to believe that we can cast out demons. Ngayon, kung sa feeling nyo, hindi kayo ready, okay? Feeling nyo, ang katawan nyo, please don't do deliverance. Okay? Don't do deliverance kung hindi kayo ready.
Ano sabi sa Mark 16, 17 to 18, these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak new tongues. They will pick up snakes with their hands. When they drink deadly poison, it will not hurt them. And when they place their hands on the sick, they will get well. O, di ba? So, importante na alam nyo yung signs ng isang believer. Magda-drive out ng demons, mag-speak in tongues, pag it's a symbolism na pag humawak ka ng snake, hindi ka gagalaw. Ibig sabihin, protection. Although si Paul, literally, dinampot niya yung snake, literally, kinagat siya. May nangyari ba sa kanya? Wala. At nakita po yan ng lahat ng tao. At sabi din dito, if you drink deadly poison, kung may kinain kayo, kaya nga importante, when you eat something, pray for it. You will nothing will happen to you. So it is a sign of God's protection. Okay? Importante po yan. So, if you feel you are not capable to do healing and deliverance, just assist. Mag-assist lang po muna kayo. Okay? Agree in prayer. There will be people doon sa, ang pangalan dito, sa hall, 150 ang pwede. So, stay there. And I'm telling you this. Believe that you can do it. You can do it. Yung full armor of God. Ano-ano? Breastplate of righteousness, helmet of salvation, word, yung word will be, yun ang panlaban natin. Kabisaduhin po nyo, please. Yes, yun. Yung full armor of God, kailangan alam po natin, pupunta tayo sa labanan. This is a battle we are going. Hindi po ito biro-biro. Akala kasi yung pong mga demonyo na nandoon, na naglagay ng lies, blindfold, yung matatanda, ayaw po nila yung gagawin natin. Bakit? Marami po doon, nag-iintay na lang literally ng kamatayan. And the devil are there waiting to bring them to hell if they don't accept Jesus as Lord and Savior. Ang pinaka-importante po niyong gagawin, hindi healing, hindi deliverance, kundi accepting Jesus as Lord and Savior. Hindi man gumaling, hindi man na-deliver, pero tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Yan po ang pinaka-greatest na ginawa nyo. That's the greatest commission. Amen. Making them accept Jesus. Kung hindi gumaling, so, kung hindi na-deliver, Amen, okay, ate. Amen. Amen. Agree. pinaka, the greatest commission for us to go there is accepting Jesus as Lord and Savior. Kaya byproduct lang po ang healing and deliverance. Okay? Yung po ang pinaka-importante. Give your love, your compassion, ano man yung amoy, ano man yung makita nyo doon, make them accept Jesus. God is love. Love them. Show them love. Show compassion, kindness. Huwag kayong susuplada-suplada doon. Kung
maglagay na lang kayo ng mask. Walang magtatakip ng kanal. Okay? Okay? So, tapos na po tayo. Can we pray? I'd like to pray for a closing prayer. Again, prepare yourself for a battle. Let's cover one another. Cover your family, your work, your ano. But may pangako si Jesus. Anong pangako niya? Nothing will harm us. Okay? But be prepared. Okay, pray na tayo. Harasiya karo sorobo kotse. Father, in the mighty name of Jesus, O God, Lord, we are going to Boys Town to pray for the elders. We are Yes, praying for open heart, open mind, for them to accept Jesus as Lord and Savior. Yes, At Lord. anuman po ang gagawin ng kaaway o pinaplano to steal, kill, and destroy, we bind and break it now. Amen. In Jesus' name. In Jesus' We name. cover everyone with the blood of Jesus. No Amen. harm, no retaliation of the enemy will come to us and to our family, to our loved Amen. ones, to our properties, to our job, Yes, and Lord. to all the things that surround us, O God. Protect us, Lord. Protect us. Lord, we want to go there because we love you, Jesus. We want to serve you. We want to follow you and obey you to do the Great Commission, to go and preach the gospel, Amen. go and preach Jesus and accept Jesus as the Lord and Savior. All honor or praise or glory belongs to you. Lord, salamat po. Lord, anoint everyone. This is everyone's chance to do the Great Commission and obey the last word of Jesus. Thank you, Lord. It's an honor. It's a privilege that you've given us this chance. Lord, maliligtas po lahat na ipagpipray namin doon Amen. to accept Jesus. And Lord, you will also heal them. You will also deliver them. For you said, O God, that you have come to give life to the fullest. So Lord, yung mga tatanggap do po, give them life to the fullest. In Jesus' name, Amen. 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 Okay. Amen. Thank you, Lord. Good night, everyone. Sige, may magtatanong. Okay. Sige. Okay. Open Okay. daw ng mga camera, thumbnail. May tumutunog. Yun, nawala yung tumutunog. Thumbs up daw. Thumbs up. Smile. Isa lang, hindi ako makaano. Kalahati lang, nakahawak ng isang cellphone eh. Ganun na lang, opa na lang. Okay. God Opa. bless everyone. Bye-bye po. Salamat, Bye-bye. Lani. Good night. Good night. Opo. See you all on Saturday. Magaling ka na, Lani. Ano na yan, Oo. kapitotis na ng sanggol yan, parang sinaaman. Yun na yun. Amen.